1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga at 10 days to go. Christmas na. My gosh, ang bilis no? Parang kailan lang. Ngayon, ayan, Christmas na. So, after ng Christmas, ilang araw na lang countdown na para sa New Year. Oh, Diyos ko, nakakaloka. So, eto, pero syempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng Mama Sam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, MGI All-Stars franchise fee, $5,000 per candidate. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, hindi ko alam. Nabasa ko lang to na pinost nila ang franchise fee ng MGI All-Stars. $5,000 per candidate. Mahal ba to? Kung iisipin mo, yes, sobrang mahal. Pero guys, syempre, isipin din natin na kung paano at saan nila kukuhanin ang mga gagastusin nila dito. So, syempre, paiikutin nila ang pera, di ba? So, kailangan may franchise fee, kailangan talaga medyo mataas ang franchise fee dahil syempre, production, magbabayad sila, hotel, mga activity. At alam natin na maraming activity ang Miss Grand, di ba? At hindi lang yan, syempre, umasa tayo na talagang pabongga, pasabog to. At saka syempre, yung mga kakainin din ng mga candidates. So, saan nila kukunin yon? So, syempre, sa franchise fee. So, doon pa iikutin ang pera. Bukod doon, syempre, may mga sponsor na pwedeng mag-sponsor. Pero kasi yung mga cash prize, hindi lang naman to sa title, may mga runners-up din. Kaya, ganun kalaki ang franchise fee. Pero kung iisipin mo, sobrang mura pa yan. Dahil yung ibang pageant, ang alam ko, umaabot talaga ng ng magkano ba to? $10,000, di ba? Kaya mura na yun yung 5,000. So, syempre, dahil nga sa quality na makikita natin sa production, tapos matagal pa ang duration ng mga candidates, kumbaga, matagal yung pageant nila, 3 weeks. So, syempre, lahat yan, yung expenses, doon kukunin sa franchise fee. Kaya, naiintindihan ko kung bakit mahal. Huwag kayong magulat. Ganun talaga ang business ng pageant. Pero hindi natin confirm kung ganito nga ba kalaki ang franchise fee talaga ng MGI All-Star. Yan lang yung nabasa natin sa mga nabalita dyan sa social media. So, yon. Pero kung totoo man to, hindi tayo dapat magulat kasi nga, tulad na ng sinabi ko, dyan din nila paiikutin ang mga gagamitin ng mga production at saka ng organization dyan sa syempre, dyan sa pageant na yan. Saka syempre, babayaran din yung mga lahat ng magtatrabaho dyan, di ba? So, yon. So, dapat naiintindihan natin yon. So, good luck and
and wish all the best para sa MGI All-Stars. So, yon. So, para naman sa sumunod na chika, kahapon nga, kinoronahan na ang bagong hari dito sa Mr. Friendship International. So, syempre, Pilipinas back-to-back para sa first runner-up, nanalo ay Thailand. So, yes. So, kagabi na naka-attend nga ako dyan sa event or sa coronation day ng Mr. Friendship, kung saan ang nanalo ay si Mr. Thailand, si GK. Yes. So, sobrang happy naman ako kasi syempre nasubaybayan ko yung journey ng pambato ng Thailand talaga mula doon sa national pageant hanggang sa ma-appoint siya hanggang sa nailaban siya. So, naniniwala ako na kaya niya talagang manalo dito sa competition kasi nga naman yung personality talaga ng candidates na to ay sobrang panalo. Sobrang winner kung paano to umeksena, mag-execute sa kanyang performance. So, hindi ako nagtaka kung bakit niya nakuha ang titulong Mr. Friendship. So, yon. And then, samantala naman, ang ating pambato na si Kurt Aguilar ay nakuha naman niya ang posisyon na first runner-up. And then, happy ako para kay Kurt kasi alam mo yon, nakita mo naman na inilaban. Saka ang galing ni Kurt pagdating sa Q&A. So, pero syempre hindi lang naman Q&A ang basihan para masabi natin na siya na ang mananalo. So, ako para sa akin yung ipinakita ni Kurt kagabi is talagang nandoon ako na proud ako sa kanya kasi hindi man niya nasungkit yung corona pero nakita mo kung gaano siya kagaling sa competition. Kaya congratulations kay Kurt. And then, plus back to back for the Philippines. Kasi nung nakaraang taon na si Justin ay naging first runner-up din. So, yan. Kaya, malay ninyo, sa next time manalo na tayo uli ng title na Mr. Friendship. So, yon. Congratulations sa mga runners-up at saka sa bagong winner at higit sa lahat sa ating pambato na si Kurt Aguilar. So, happy ako for him. Sabi ko nga, sayang konting-konti na lang pero wala naman tayo magagawa. Ganun talaga ang competition, di ba? Kaya, congratulations na lang sa atin. So, yan. And then, syempre, para sa sumunod na chika, eto, sabing ganun, Miss Cosmo, nakisawsaw lang nga ba sa ingay ng Miss Cote d'Ivoire sa Miss Universe? To be honest, kung iisipin mo, parang ganun nga Kasi, di ba, parang imaginein mo, parang maingay itong si Cote. Tapos, hindi naman part ng pageant nila before o hindi naman pero bigla nilang inimbitahan para maging hurado. Kumbaga para sa akin, para saan? Bakit may ganito, di ba? So, mas may intindihan ko nga kung halimbawa, ang inimbitahan nila si Atisa Manalo from Universe, then bigla nilang pauupuin ng maging isang panel of judges. Bakit? May iintindihan ko kasi naging part si Atisa ng Miss Universe, ng Miss Cosmo nung nakaraang taon. At naging top 10 winners nila. Kumbaga top 10 placer, di ba? Kung tutuusin, kung sino man ang may K na maupo dyan bilang judges, ay yung third runner-up sa Miss Universe. So, mas may intindihan ko kung gano'n yung ginawa nila. Kaso hindi So, talagang out of the blue, fourth runner-up sa Miss Universe, pagkatapos biglang maingay na pinag-uusapan na parang alam mo yon na parang ang sinasabi na ito daw ang dapat nanalo Miss Universe, tapos bigla niyong iimbitahan na bilang judges. Ano nga ba ang gustong palabasin ng Miss Cosmo? Di ba? So ako, mahal ko ang Miss Cosmo. Gusto ko yung pageant nila. Pero parang yung mga actions nila, parang hindi ko talaga makita ng winner. Yung ano mo yon, yung dapat mas maganda na mag-create na lang sila ng sarili nilang pangalan na hindi ginagamit sa ganito, hindi ginagamit sa ganyan, or parang naiiwasan pag-isipan ng mga tao na, ay nako, kaya lang naman nila inimbitahan yan kasi yung ingay. Katulad na nangyayari ngayon, di ba? So, yon. But, syempre, sabi ko gano'n, no matter what happened, it's a publicity. Yon. Kaya, nakakaloka lang. A little bit lang naman. But, good luck, syempre sa Miss Cosmo. At sana ay maipagpatuloy na nila ang kanilang mga eksena. Di ba? So, yan. Kaya, kaabang-abang din naman. At ito ang kaabang-abang. Kanina nga, Diyos ko, ang bagong Miss Universe na si Fatima ay nagkaroon ng homecoming sa kanyang bansa. Kung saan, doon yata siya yung hometown niya yata.
At grabe ha, panalo ang umattend na tao. Talagang milyon yata, o di ba, charot. So, ang dami, daan-daan. So, ako masasabi ko, congratulations, di ba? At least na-prove naman niya na marami talaga siyang supporters. So, nakakaloka. So, nakakatuwa kasi na-enjoy niya ang kanyang pa-homecoming. Nung una, medyo tahimik pa, medyo may drama pang ganito, ganyan. Tapos, ayun, yung nakita naman natin, parang feeling ko naman, happy naman siya. Tapos, ang daming tao talagang dumating na parang kinabog pa yung mga pa-homecoming talaga ng mga runners-up niya. So, sorry, parang ganon. So, naloka ako kasi talagang ang dami, di ba? So, kung iisipin mo, ay job well done naman dito si Fatima. Pero hindi natin alam mo naman, binayaran nila yung mga tao na nandiyan dyan. Bitter lang, ganon. Hindi. So, ako para sa akin, so maganda yan na naipakita niya sa buong mundo na madaming supporters at maraming natutuwa sa bansa nila na manalo siya ng Miss Universe. Kumbaga, parang kasi syempre honor talaga nila yun eh. Kaya, dudumugin pa rin, di ba? So, kahit naman tayo, kung halimbawa, sinasabi ng ibang bansa, ay, hindi deserve. Pero, para sa atin, deserve yon. So, lumagay tayo doon sa posisyon nila. So, yon. At, happy naman ako for her. So, nakita mo naman na talagang nag-i-enjoy siya. May pasayaw-sayaw pa. Dancing queen pala ang lola mo. Tapos, ayun. So, job well done. O, di ba? Ang masasabi ko lang ay, congratulations, Fatima, sa iyong pa-homecoming na talagang bonggang-bongga. O, di ba? Hindi lang si Fatima ang pinagkaguluhan kasi kanina din nagkaroon din ng homecoming naman para sa kanyang lalawigan syempre, Maria Atisa Manalo, ang third runner-up sa Miss Universe. So, yon. So, syempre, naging abala din si Atisa at talaga naman bongga din ang salubong sa kanya ng kanyang lalawigan bilang Miss Universe or tagumpay sa Miss Universe. So, eto, di ba, may mga issue noon na hindi naisama o hindi na pagbigyan ni Atisa na maiparada itong si Atisa noong araw ng Quezon. So, at least ngayon, so, ayan na, di ba? So, nabigyan niya ng chance na mapagbigyan din yung kanyang mga kababayan na masilayan ang kanyang ganda. At ang maganda dito, syempre, tagumpay na ang Atisa Manalo sa kanyang pagbabalik. So, parang feeling ko, bawing-bawi dito si Atisa at parang in fairness, di ba? So, nagbalik si Atisa na dala niya yung tagumpay. Ganon. So, mahirap naman kasi noon na parang naghahanda pa siya, tapos may mga training na, alam mo yon na kailangan niyang tutukan. So, at least ngayon, di ba, naparada siya ng bonggang-bongga na with heart. O, di ba? Na parang, ay, okay, tagumpay. So, may reason. O, so, yan. So, congratulations, Atisa. So, you are the queen of the universe, di ba? So, yun, nakakatuwa. So, sabi daw ni Fatima, because God wanted it. Oh, ayun daw. Gusto daw ng Diyos na siya daw ang maging Miss Universe. Oh, di ba? At natutuwa siya kasi na-overwhelm siya sa salubong sa kanya. Eh di, fine. Yun lang masasabi ko. Wala naman akong ibang masabi. Eh, kung bigay yan ng Diyos para sa kanya, so, mananatili yung kanyang peace of mind, mananatili ang tagumpay, at maipuprove yan sa atin lahat. So, God bless you, Fatima, and more power sa iyong journey. O, di ba? So, para peace on earth. Aha, ganon. At eto nga, Diyos ko, sabi ko nga sa inyo, karma is real. So, sabing ganon, goodbye Mexico, hello New York. Dahil ang Miss Universe, nagbabalik New York na. So, ang the president of the Miss Universe organization, Herbie, announced that effective immediately, it has decided to withdraw its administration operation from Mexico and relocate them back to the organization
headquartered in New York. So, ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho dito sa Miss Universe ngayon ay matik sila na mapapalitan na at ibabalik na ang Miss Universe sa New York kung saan ito'y nagsimula at nahawakan ng ilang dekada na. Tapos may nabasa ako na kukuha sila ng mga bagong empleyado kung saan magpapatakbo dito sa Miss Universe. So, hindi ko lang alam kung part pa to sila Raul at saka yung kanyang mga alipores na maging parte ng Miss Universe. So, hindi ko alam. Wala akong idea. Pero magandang balita to na unti-unti ay nagbabalik na sa kanyang bayang sinilangan ang Miss Universe. And parang tingin ko, nagkakaroon na ng linaw. So, magbabalik na talaga ang kinang ng universe sa tamang posisyon. Kasi di ba parang napunta dito sa Thailand, tapos napunta sa Mexico, na parang ang dapat naman talaga ay doon. Dapat sila. Ay nako. Ang masasabi ko lang dyan, no matter what happen, hindi talaga nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Lagi natin tandaan yan. Hindi ko sinasabing masama sila. Lagi ko kasing iniisip sa sarili ko na karma is real. No matter what happen, gumawa ka ng mabuti, may good karma. Gumawa ka ng pangit, may bad karma. So, karma is real. And then, piliin natin na maging maayos. So, ayan. So, piling ko kasi ang Miss Universe na pagsamantalahan ng bonggang-bongga. So, ako para sa akin na yung quality, yung dignidad ng Miss Universe, sana manatili talaga yon na, alam mo yon kasi para sa mga susunod na henerasyon, hindi lang to para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon na patuloy nilang masubaybayan ang Miss Universe in the future generation, di ba? Kung hindi natin pahalagaan ngayon pa lang, talagang mawawalang saysay na ang Miss Universe, di ba? So, 74 years na ang Miss Universe is, kumbaga iconic di ba? Na dapat iniingatan, hindi to pinagsasamantalahan. And then, ayun yung nakakalungkot kasi parang feeling ko masyado talagang naagrabyado na yung Miss Universe. And I hope na sana mapunta to sa mabuting tao o sa tamang tao na magpapatakbo na mapapanatili talaga yung legacy ng Miss Universe. At nakakatuwa kasi kinuha na uli siya ng New York. At ayun, so mas maganda na nandoon. And then, tignan natin kung ano yung mga susunod na hakbang dito sa Miss Universe. Di ba? So, hindi ko pa rin alam kung sila Mr. Raul pa rin ba ang magpapatakbo niyan, sila pa rin ba ang presidente, wala pa namang mga announcement na mga kundi balik New York pa lang. And let's see in the future, di ba? So much better na nandoon sa New York more than nandoon sa Mexico. Kasi sa New York naman nagsimula talaga ang Miss Universe. Di ba? So ito pa, syempre Chelsea Fernandez, excited na tayo sa magiging ariba niya sa preliminary competition ng Miss Cosmo. So, malapit na nga yan. This week, ang alam ko nyata, bukas ba? Or sa 17 na magkakaroon na ng preliminary ang Miss Cosmo. So, laban, di ba? At naniniwala ako na kung ang ating pambato na si Kurt ay naging first runner-up, malay nyo naman, mag-uwi ng corona ay si Chelsea Fernandez. So yun, so kapit lang sa laban ni Chelsea. And let's see kung ano ang patutunguhan ng kanyang laban. So ngayon ay meron na siyang 6 million vote. Oh my gosh, ano ba to? Paabutin ba to ng 10 million? Nakakaloka. But good luck kay Chelsea Fernandez and of course good luck sa ating mga Pilipino. Sana matagumpayan to ang Miss Cosmo ni Chelsea. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe,
please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.